Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Paano kaya? Konnichiwa minasang! Ako po si Jordan Prado at ngayon pag-uusapan natin ang gusto kong bumait pero di ko magawa. Isa ka ba sa mga taong nagtatanong nito sa sarili? Alam niyo ba na ito ay mababasa din natin sa Biblia? Mababasa natin ito sa Romans chapter 7 verse 18. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Malinaw mga kaibigan, no? At alam niyo din ba na ang sumulat nito na ginamit ng Diyos ay si Apostle Paul o si Saint Paul? Si Saint Paul din ay isa sa mga binago ng Diyos. Dati ang kanyang pangalan ay Saulo. At sa time na tinawag siya ng Diyos, ang naging pangalan niya na ay si Paul. Kaya tinawag siya na Saint Paul kasi siya ay banal na tao o isang santo. Ating basahin ang verse 19 at 20. Dahil dito, ang mabuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin ay siyang kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Yun pala ang dahilan mga kaibigan, kung bakit tayo ay hindi pa nagbabago. Bakit nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin gusto at hindi natin minsan nakukontrol ang ating sarili. Maraming mga tao talaga na katulad natin na nagtatanong, bakit di ko magawang magbago? Ilang taon na ako nagsasuffer sa mga kamalian ko, pero bakit wala pang nangyayaring pagbabago sa aking buhay? Ginawa ko na ang lahat. Ito po ang dahilan. Dahil po sa kasalanan, kaya pala tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi natin gusto. Ito po ang sinabi ng Romans chapter 3, verse 10. As it is written, there is no one righteous, not even one. Walang sino mang taong mabuti sa harapan ng Diyos. Likas na sa atin ang gumawa ng kamalian. At ito po, kung gusto nating magbago, ito po ang verse na para sa ating lahat. Ang tao'y ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay ituturing niyang matuwid. Ang galing, di ba? Kahit na tayo ay makasalanan, pero may paraan pa pala. Paano daw tayo maging matuwid sa ating buhay? Paano daw tayo maging righteous? Lumapit tayo at kilalanin natin si Jesus. Manampalataya tayo sa Kanya. Mamuhay tayo kasama si Jesus. At tayo ay laging manalangin sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Walang imposible sa Panginoon. Basta tayo ay kumapit lang sa Kanya at manampalataya. Sabay-sabay tayong manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong binigay. Karapat-dapat ka napapurihan, pasalamatan sa lahat ng panahon. Panginoon, nandito po kami para humingi ng paumanhin sa mga nagawa naming kasalanan. Lord, gusto naming magbago. Gusto namin na mabago ang buhay namin sa aming pananalita, sa aming gawa at sa pag-iisip. Lord, hindi namin kayang magbago. Pero sa pamagitan ng iyong tulong, sa aming pananampalataya kay Jesus ay posible. Salamat Panginoon, Ikaw po ang aming papasalamatan sa iyong gagawin pa sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sana na-bless po kayo sa ating pinag-usapan ngayon. Share mo po ang video na ito para marami pa po ang makarinig ng salita ng Panginoon. Salamat po. God bless.